Breaking news, sa kauna-unahang pagkakataon, Israel at Hamas ay nagkasundo sa isang bagay. Binigyan ng pagkakataon ng Israel ang Hamas na gawin ang isang bagay. Ano kayang bagay ito? Ito kaya ay para sa pabor ng Israel? Ito kaya ay para sa pabor ng Hamas? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay October 27, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Marahil ay isa ka sa mga sumusubaybay sa balitang internasyonal, partikular ngayon sa pangyayari sa Gaza at sa Israel. Oo, tama ang inyong narinig sa ating intro na pinagkatiwalaan ng Israel ang Hamas at dahil dyan pinahintulutan ito na gawin ang isang bagay. Ang bagay na ito ay pabor na pabor sa Israel at pabor din ito sa Hamas. Kasi buhat nang magsimula ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas, kasama sa kanilang kasunduan na pakakawalan ng Israel ang mga prisoners na kanilang hawak, maging ang Hamas ay magpapakawala rin ng mga bihag, may buhay o wala ng buhay. Ngayon, ang problema, bakit natin ito sinabi na pabor sa Hamas at pabor sa Israel? Kasi ang mga bihag na may buhay pa, halos ito ay naibigay na ng Hamas. Pero ang problema mga kaibigan, marami pa sa mga Hudyo na wala ng buhay ang hindi na kayang ibigay ng Hamas. Bakit? Sapagkat ang mga naturang mga Hudyo na patay na ay wala pala sa kamay ng Hamas. Ibig sabihin, nawawala ang nasabing mga Hudyo. At dahil porsigido si Benjamin Netanyahu na makuha ang mga Hudyo na wala ng buhay mula sa kamay ng Hamas, pinagbigyan ngayon ang hiling ng Hamas. Humiling kasi ang Hamas sa Israel na bigyan sila ng pagkakataon na hanapin ang nasabing mga wala ng buhay na mga Hudyo. Kaya natin ito nasabi na pabor sa Hamas dahil kung tutuusin, dahil nga hindi na kayang ibigay ito ng Hamas, hindi ba't ang dapat gawin ng Israel ay atakihin na ang Hamas dahil kasama sa kanilang kasunduan na muling magbabalik ang gyera kapag hindi matupad ng Hamas ang kanilang kasunduan. At isa nga sa kasunduan, ibibigay lahat ng mga hawak ng Hamas, buhay o wala ng buhay. Lumawak ang pasensya ni Benjamin Netanyahu. Ayon sa ulat ng The Jerusalem Post na merong headlines na ganito, Israel permits Hamas to locate deceased hostages in IDF-controlled areas of Gaza. Nilalaman ng balitang ito na pinahihintulutan ng Israel ang Hamas na hanapin ang nasabing mga patay na. At ito mga kaibigan, sa lugar pa mismo na kung saan kinokontrol ito ng Israel sa loob mismo ng Gaza. Ibig sabihin ay hindi pakikialaman ng IDF ang Hamas members habang hinahanap nila ang naturang mga patay na mga Hudyo. Isa pa sa mga pinag-uusapan na masasabi nilang pabor ito sa Hamas dahil binibigyan sila ng pagkakataon na hindi sila atakihin ng Israel. Dahil kung mahanap ng Hamas ang nasabing mga wala ng buhay na mga Hudyo ay hindi sila aatakihin ito. Pero ang problema lang mga kaibigan, kung sakaling hindi mahanap ng Hamas ang hinihingi ng Israel, nako, hindi natin alam kung ano ang takbo ng isip ni Benjamin Netanyahu. Maaaring gumawa ito ng pag-atake, maaaring hayaan na lang ito ni Benjamin Netanyahu. Pero marami ang mga nagsasabi, pabago-bago kasi ang desisyon ni Benjamin Netanyahu, lalong-lalo na
na napipressure din ito mula sa kanyang kapwa Hudyo, lalong-lalo na ang mga pamilya ng mga nasabing mga hostages na wala ng buhay. Isinisisi kasi ng ibang mga kaanak ng mga hostages kay Benjamin Netanyahu kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nakukuha ang mga pinaniniwala ang patay na ng mga bihag. Kaya marami ang mga naniniwala na no choice si Benjamin Netanyahu. Kinakailangan itong pahintulutan ang Hamas na hanapin ang nasabing mga wala ng buhay. Ito ay upang mapakalma ang ilang mga kaanak ng mga bihag na wala ng mga buhay. Magiging pabor naman ito sa Israel dahil sa pagbibigay ng Israel ng pahintulot sa Hamas na hanapin ang mga bihag sa halip na ito ay atakihin. Nagbigay kasi ng pahayag si US President Donald Trump na kung ang Israel ay mamamalabis sa kanilang ginagawa sa Gaza, nangako ito na tatanggalin lahat ng kanilang mga support sa Israel. Kaya marami ang mga nagsasabi na isa ito sa paraan ni Benjamin Netanyahu upang ang magandang ugnayan ng Israel at ng United States of America ay hindi masira. Pero marami pa rin ang mga nagdududa sa mga pahayag na binitawan ni US President Donald Trump dahil marami ng pagkakataon na kinikriticize ng United States of America ang mga hakbang ni Benjamin Netanyahu hindi lang sa Gaza kundi sa Lebanon ay nauuwi pa rin sa pabor para sa Israel ang mga hakbang ng Israel mismo sa tulong na rin ni US President Donald Trump. Alam kasi ng buong mundo na ang Israel at United States of America ay talagang malapit ang kanilang relasyon. Katulad na lang ng nangyari noong nakaraang taon. Sinabi rin ni President Donald Trump na ihihinto nito ang pag-supply ng armas sa Israel dahil ayaw ng Amerika na gamitin ang kanilang armas sa pag-atake sa Gaza. Pero makalipas lamang ang ilang buwan ay ipinadala ang maraming mga armas. Bilyong-bilyong dolyar ang halaga. Ngayon, muling sinabi ni President Donald Trump, lahat ng mga suporta na nagmumula sa United States of America ay ihihinto ni President Donald Trump kung ang Israel ay hindi titino. Kaya ayon sa mga eksperto, ang hindi pag-atake ng Israel sa Hamas at binigyan ito ng pagkakataon na hanapin ang mga nasabing wala ng buhay na mga hostages ay isang paraan upang mapreserba ang relationship ng Israel at ng United States of America. At kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa isyong ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At ang mga susunod na update ay ating tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe naman. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!